Kuya, nung time na yon, umaaligid-aligid na kasi si Francis bakla. Kaya ganoon ginawa ni Tekram. Oh, di ba? Si Ma'am Shi Marian. And among us here, no, ng mga vloggers, si Ma'am Shi Marie, ang pinakamatagal. No? Noon pa man, may hinala na sila kaya nilipat sa account ni Tekram. Bakit si Francis hanggang ngayon hindi nagsasalita? Have you ever wondered why Francis keep his mouth shut? Kasi hindi siya vlogger? Bakit? Si Monte Alto vlogger ba? Walang FB? Si Francis? Kaya hindi siya nagpo-post? Very primitive? No? For safekeeping po yun. Kaya na-withdraw kasi nakakaramdam na po sila na winawakwak si Dave. Why are this question not being asked kay Dave? And why is Francis is not talking until now? Di ba? Has anyone ever wonder why walang bukang bibig si Francis? Na kung totoo yung pinaglalaban nila sa pagbabatikos na ginagawa ngayon yan kay Dave, no? Sabi pa nga nila, nagtulong-tulong na. Bakit hanggang ngayon nananahimik si Francis? Di ba? Na kung titignan ninyo, isa siya sa key person kung bakit nakuha nila si Dave. Nagtatanong lang po ako, Sir Francis, kung kayo man ay makarating man sa inyo to, no? Kuya, all Tekram community nagpapasalamat, ganoon ginawa ni Tatay Tekram. Alam nyo, kung nakaramdam man ng ganun si Tekram at ginawa niya, because he need to protect, no? Yung credibility niya. Dahil oras na matangay ni Dave yan, at hinabol siya ng mga sponsor, sige sabihin na natin, may laban si Tekram kasi binigay niya yan. But still, pera pa rin niya nag-sponsor. No? Para sa pag-aaral ni Dave. Guilty po kasi si Francesca sa pinaggagawa niya. Diretso niya ipinadala ang pera kay Dave nang hindi dumadaan kay Tekram. Siyempre, of course, yan na yung iisipin ng tao. That's why I'm calling the attention of Mr. Francis. No? Defend your side. Ayan na, pinagtutulong-tulungan nga kanyo si Dave. Kung talagang totoo at nasa katotohanan lang kayo, bakit hindi nyo pa hanggang ngayon dinidepensahan si Dave? At bakit hanggang ngayon si Monte Alto hanggang post-post lang? No? Pinapaubaya nyo lang sa vlogger ninyo na ang habol is revenue. No? Obviously naman eh. No? Alam niyo, hindi na ako nagtaka nung lumabas yung issue about sa pera na binigay kay BJ. No? Halata naman kasi. Pupunta ka sa ganung kalayong lugar? Taga saan ba si BJ? Diba? Pupuntahan mo yon? Baka nga more than pa dun sa sinasabing amount na yun. No? Pwede ring less. Pero, mayroon talaga yun. Daet. Tapos pumunta siya ng Bicol. Tama po ba? Nasa Bicol ba? Bicol, 15 hours travel. Putang. Are you going to spend your time ng ganun-ganun lang? Sige nga,
Oh, o pwede niyo ibalik, ay, pwedeng ibalik sa akin ni BJ. Pati ikaw, pumunta ka kanila Tekram, Cavite ka. Oh, eh ilang oras lang yung biyahe namin kumpara sa iyo. Ha? Ilang oras lang, no? Wala pa atang 3 hours eh. O 3.5 sabihin na natin. Sa community, ang hinala ko si Stephanie ang pinaka-mastermind dyan. Galamay niya lang yang sina Daisy at Francis. Ah, ang sabi ni Ma'am Shi, 2 taon na wala si Stephanie sa Tekram. Yun pala na kay Daisy nakasuporta. Oh, alam nyo, may nagsasabi sa inyo na there is a video ng pag-uusap. Actually, nakita ko yun eh. Narinig ko na yun na pinababawi ni Stephanie. Stephen. Ni Stephen, yang si Dave, no? Pinarinig ni Tekram yun. Pinarinig ni Tekram yun. 15 hours for nothing? Of course! Di ba? With the characteristic at yung pagkakilala, no? Huwag niyong sa walang bahala yun. Yung yung issue niya sa Kalingap, no? It's about the money. Di ba? Pantakin mo. Vlogger na siya. May allowance pa siya kay Rab. Oh, nagba-vlog na siya niyan. Di ba? Nagba-vlog na siya. Pero may allowance pa rin siya. Then, you're going there nang wala kang mapapala. Chris Naguray, hello, welcome sa ating live stream. Maraming salamat po. Pawis na nga si BJ sa kakabatikos kina Sir July at Sir Archie. Tas tumatalsik palaway. Si Panyang may love ko. Katulad ko rin. Nahampas lupa. Love ko yan. Pag may gaming chair na si BJ, alam na this. Ano. So, alam nyo, nung nagka-campaign ng gano'n yung ibang mga vloggers, sabi ko, hindi lang ako kumikibo. No? Para sa akin. Ha? Kasi ayaw ko yung pangunahan. Okay? Pero ngayon, ano pa yung puntong ipinaglalaban ba ni BJ? Di ba? Na yung level of knowledge niya, no? Hindi ganun kalalim mag-isip. Feds Close, hello. Welcome sa ating live stream. Alam mo yung pagiging agitated niya? Hindi ako kumbinsido na it's because of ganun siya kalalim, no? Sumuporta. No, I don't think. Na-agitate siya kasi dumadami kayo sa kanya. Kaya ginagandahan niya. No? Tingnan ninyo, yung ngayong latest niya lang na ni-reactionan eh. No? Yung official statement na nilabas ng mga manalastas ata yun. Binibitin-bitin niya eh. Pero ang explanation niya, nagtatapos lagi sa inamin ni Dave. Kaya ako sumang-ayon kay Dave. Kasi totoo yung sinasabi ni Dave. Paano mo nalamang totoo? Kasi inamin ni Tekram. Di ba? Kaya nalaman mong totoo. Wala na, nangaaway na lang ng mga reactor slash defense. Ay, oo. No, ganun na lang ang ginagawa ni BJ. No? Pansinin ninyo, mas lalo niya kayong ginagalit. Mas lalo niya kayong ginagalit. Ako nanonood ako sa kanya. Pero hindi ako nanonood dahil doon sa mga sinasabi niya. Ang pinapanood ko kayong mga nagko-comment. Kayong mga nanduroon sa live niya. No? Kayong mga sa live niya, basahin niya yung ang dami ninyo doon. Di ba?
Did he ever explain in details yung mga tinatanong ninyo? Di ba? Katulad ng ginagawa ko dito. No? Ako okay na maubos ang oras ko sa pagsasagot doon sa mga may nagko-question ditong taga-kabila. Kaysa sa mag-topic ako, wala akong problema doon. No? Para maipakita ko lang kung anong mali doon sa pinaglalaban ninyo. Pero siya wala. Inaasar niya lang. I wonder din po talaga why si Francis ayaw lumabas and Stephen lahat post lang. Look like may hidden agenda sila. If totoong concern sila kay Dave, lalabas sila sa lungga nila, but not. So, why? Di ba? Bakit ganun? Puro post lang sila. Oh, magdidemanda sila? Sino ididemanda nila? Paano siya makakapagdemanda? Oh, sino ang hahawak ng demanda? Akala ninyo ganun lang kabilis ka mag-process ng mga demanda na yan? Naku po, stress lang ang bibigyan ng demanda sa inyo. Pero kung pare-pareho kayong vlogger at pare-pareho kayong panay ng sagot, no? Nagsalita ako. Oo, hindi ka nag-live pero nag-post ka. Di ba? Tapos minimension mo pa yung pangalan ko. Sa tingin nyo, paniniwalaan kayo? Hanggat sumasagot ka na sumasagot, no? Hanggat ang dalawang vlogger nagsasagutan, tatawanan lang kayo ng abogado or ng judge. Sa totoo lang. Baka sabihan pa kayo ng ang dami ko ng problema, dumagdag pa kayo. Baka ganunin lang kayo. Alam nyo, the more viewers, no, the more interactions na ginagawa ninyo sa mga channel namin, no, the more na nire-recommend yan ni YouTube. Walang pakialam si YouTube kung kung kayo man diyan sa baba ay nagsasagutan, no? As long as ang live streamer hindi baboy, hindi bastos, hindi nagko-curse at there's no specific person at hindi niya laging ginagawa yan, no? Hindi yan makakakol ng attention ni YouTube. Maraming diskarte po, no? No, hangga't marunong laruin ng live streamer yung live niya, no? Impression po, maganda po ang dating niyan kay YouTube. So, nilalaro na lang kayo ni BJ. Actually, sir, yung nanay mismo ni D, walang imik sa issue. Ay, naku naman, ma'am, sino ba to? Ay, Sir Robert, wag na po kayong umasa. Wag nyo na pong asahan. Diyos mio. Wag nyo na pong asahan, no? Kaya nga nagugulat ako bakit grabe itong si Tekram eh. Kaya ako hindi ko po kayo pinipigilan. Sinasabi ko lang po sa inyo yung totoo. No, sinasabi ko lang po sa inyo yung totoo. Na yung ginagawa ngayon ni BJ is not explaining or digging deeper doon sa kanyang mga pinapaliwanag. It's keep on recalling things, no, nang walang pagbabago sa mga sinasabi niya. It's still the same. No, it's still the same. At ginagalit niya na lang. Mantakin mo si Hilario. Basta niya na lang binanatan. Maunawaan ko pa yung kalingap. No, maunawaan ko pa kung balikan niya si Bal Santos Matubang. Pero si Hilario, no? Kahit si Paunil, no? Okay lang yan, balikan niya kasi meron silang mga history, di ba? Pero si Hilario, na nagbigay lang ng kanyang opinion. Bakit nung una ako, nung hindi niya pa alam na vlogger ako, nung nagtanong ako sa kanya, sinagot niya ako. Bakit kay Hilario hindi niya magawa? Dahil nakita niya sa content ni Paunil? Ganun ba siya mag-isip? Inisip niya na kagad na kalaban kagad si Hilario?
So ngayon, sino nagbe-benefits? Siya. Oh. Nagulat ako. Alam, kanina nagulat ako. Uy, puta, sabi ko, ayos ah. Mabuti, tinaasan ko sa 500 yung sinasabi. Kasi di ba naman sabi ko, hindi siya umabot ng 200 sa laki ng subscriber niya. In-adjust ko yun sa 500. Pero nagto-200 na siya. Dati hindi. Inaabot ng 3 oras sa pagla-live niya yan. Pero hindi yan umaabot ng 200. Kutya, ngayon mo, pumapalo siya ng 200. 250 pataas. Kanina, yung huling silip ko, 258 ata yun. Oh. Di ba? It's because of the curiosity ngayon ng kalingap. No? Kasi binanatan siya ni Bal Santos eh. Di ba? Pinatitigil siya. Ipapabarangay siya. So ngayon, itong sila kalingap, sisilip ngayon yan kay Jose. Oh. O pagkasilip ng iba dyan, may mga mapipikon or may iba mga asar, so magi stay doon. Nagko-comment doon, mga asar doon, nawiwili doon. Pabor na pabor kay pabor kay BJ yan. No? Pabor na pabor kay BJ yan. Yan yung kasi magbe-benefits yung channel niya. Rosemary, hello po, magandang gabi. Welcome sa ating live stream. Ayaw ni Francesca ng harapan. Gusto niya ay, alin, ikaw. Ang meeting ni BJ, parang silipin siya ng subs nila Kuya Bal at Archie Julal. Di ba? So ngayon, nung ganun yung banat niya kay Archie Hilario, o siyempre, yung mga supporter ngayon ni Hilario, sisilip din sa kanya. Di ba? Ay, Papa Bear, hello. Welcome sa ating live stream. Thank you, Papa Bear. Oh. So ngayon, kita nyo, ibang-iba na mag-live si BJ. Oh, may talagang nakikita nyo, akala nyo nagagalit na talaga siya. No. Pero after ng live stream yan, katulad ko rin yan. Chine-check ko na kagad yung YouTube studio ko. Ilang kaya yung nanonood sa akin? Gaano kaya karami yung nanonood sa akin? Ay, no. Alam ko yung mga ganyang galaw. No? Alam. Oh. Bago lang ang channel ko. Pero yung mga ganyang galawan, hindi na bago sa akin yan. No? Kasi parte yan ng tips na binibigay ni YT, ni YouTube. No? Sa mga katekram na mala BJ mag-isip, watch this. Oh. 'Di ba? Iba-iba yung naging impression ninyo. Iba-iba yung inisip ninyo. Na-curious kayo. 'Di ba? Minasama ninyo 'yon. Nagalit kayo sa akin, for sure, some of you. Dahil parang dinidegrade ko kayo. Dahil kinukumpara ko kayo kay BJ eh. 'Di ba? Pero naka-attract ng attention nyo. Part yun ng strategy kung gusto mong mapansin ka ng viewers at ng algorithm ni YouTube. No? Ganun nagalit sila. Pero nung pinasok nyo yung video ko, may binanggit ba ako doon sa inyong mga katekram? Sinabi ko ba sa video ko na yun na ang mga katekram talaga, no? Kung mag-isip si BJ, may ganun ba akong sinabi doon? Di ba? Wala. It's only my thumbnail. Clickbait pa mga thumbnail ni BJ. Kaya susugod. Yes! Part yan. Part po yan. No? Strategy po yan ng mga vloggers. Yung iba, totally clickbait. Kasi pagpasok mo doon sa pagpasok mo sa live stream or sa content nila, hindi naman talaga yun yung tinatalakay.
Hindi naman yun tinatalakay. Di ba? So yun totally clickbait. Sa akin, hindi ko matatawag na clickbait yun. No? Kasi what I'm discussing is yung still about the community. No? At Sam, hindi ko sinasabi ha na kayo yun. Na may tinamaan din siguro dun sa clickbait na yun. Dahil nga dun sa mga nag-comment. Oh. No, I am rich. Tama strategy talaga ang thumbnail. Yes. Those are part of YouTube tips. No? Parte yan.